Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kamusta po kayo mga ka-Wonder? At mainit pa rin, ano? Of course, pa-summer. Summer na, talagang mainit. Laging tandaan, magdadala ng tubig, no? Ng umbrella, yan. Bimpo at magpamaypay, no? Lalo na kung kayo po'y nasa labas lagi. Yun na. Takapon mga ka-Wonder, no? Nagbigay ng testimony, no? Etong si Madriaga dyan, binasa niya yung kanyang affidavit. At kahit di niya basahin, kabisado niya ng ano. Sabi nga ng mga abogado na matagal bilang abogado sa kanilang profesyon, ay alam nila kung ang tao ay talagang nagsasabi ng totoo. Based on their demeanor, gestures, yung mga hand movements, yung mata, yun, nakikita nila kung yung tao ay consistent. At kakaiba raw nito. Very opposite ito doon kay Gutesa at doon kay 18 Marines, no, na talagang nangangapa-ngapa. Ito raw ay talagang masasabi mong consistent at talagang maaring 100% positive to sa pag sinasabing probable, yung probability ng kanyang mga sinasabi ay may punto mga ka-Wonder. Well, before we start mga ka-Wonder, no, hiniling ko sana na i-subscribe nyo ang ating YouTube channel. I-subscribe nyo po yung subscribe button dyan at lalabas yung bell, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Pag-usapan natin ito mga ka-Wonder, itong senaryo na to na sinabi ng abogado ni Madriaga na of course si Madriaga rin na nagsabi sa kanya. Sabi ni Madriaga na pumunta, ito pong usapan na to na sinabi niya sa abogado niya, hindi po kabilang dun sa sinasabing affidavit na ginawa ni Madriaga. Ito po yung isang senaryo na kinuwento ng abogado na si PBBM daw ay pumunta dun sa bahay nitong si Duterte. Usap sila at nandun daw kasama raw tong si Amy pero daw nasa labas. Andun din si Madriaga. At nag-uusap daw si PBBM, nakasombrelo daw si PBBM at itong si Duterte. At sinabi raw ni Duterte, kumbaga parang may term sharing sila. Kapal na, no? Grabe mga ka-Wonder, no? Tuloy muna natin. Na pagdating daw na 2025, bababa na raw si PBBM at papasok na raw si Sara, yung prinsesa niya. Huwag mong subukan. Grabe mga ka-Wonder, no? Sino ba tong nobody na to na biglang naging somebody? Na hinipe lang. Alam mo, sa tingin ko dito kay Duterte, buti na lang nasa dahig na talaga yan. No, deserve niya talaga. Alam niyo mga ka-Wonder, no? Na talagang marunong ang Diyos. Marunong talaga. No, talagang inunan nila yung pinaka-ulo. Yan. Mapatapon dun sa dahig. Kaya ako, naniniwala na rin ako, no? Na yung ugali niyan, ibasang-basa ni PBBM. Sino ka ba? Isang Marcos yung kausap mo, no? Na talagang yung legacy niyan. At yung tatay mo ay nagtrabaho lang kay Marcos noon. At ikaw ay naging presidente ka lang dahil sa hype. No? Dahil sa nauto mo yung tao, dahil marami ng tanga naman talaga, sorry for the term, na budol, kakaiba to, matapang to, binago niya yung Davao, which is, hindi naman pala. No? Kumbaga, yung rumor kasi mabilis mag-spread eh. No? Mabilis mag-spread. No? Na ganito raw Davao, zero crime rate daw, kung ano-ano. To turn out pala na baligtad dahil ibang paraan ng ginagawa mga ka-Wonder. At nung sinabi niya yon na sabi niya rito kay Marcos, baba ka, 2025 pa lang. Akala mo gangster. Pag-usapan namin yung isang incident na wala nga to sabi David no? Merong incident na nandun siya sa bahay ni PRRD at nandun si BBM. Nandun din daw si Senator Amy pero nasa labas ng bahay. Talaga nakikinig siya sa usapan nun. Sabi ko, anong ginagawa mo ron? Tumutulong sa kitchen. Tapos nakikinig siya sa usapan. Talaga nadidinig na daw niya yung pag-uusap ni BBM saka ni PRRD about yung plan na pagdating ng 2025, bumaba ka na. Kung hindi, sige, palason kita, tapos tatawa-tawa. So, naririnig niya yung mga bagay na yun. Na, ang sabi nga niya, tanong ko, how would you describe si BBM? Sabi niya, yumuko lang daw, nakasumblero, tahimik lang. So, yung details nung lumabas dun sa yellow paper na sinasabing mga assassination plot, siyang nagsulat nun eh. Maraming mga pangalang binanggit doon. In fact, alam mo, Christian, ginawa yun April 16 lang. Binigyan siya ng ballpen.
Binigay siya ng papel. Pagdating ko doon, nagsusulat pa, maya-maya inaabot na sa akin. Sabi ko, ano to? Kami, attorney, basahin mo. Okay, sabi ko, masyadong malalim to. Hindi ko alam tong mga galawan ng ganito. Gusto niya lumabas yung bagay na yun. Okay. Alam mo yung gusto niya siguro magtayo, ito opinion natin, Sa dating niya, gusto niya mag-institute ng parang mga mafia dyan sa kagaya sa Italy, mga yakuza dyan sa... May mga ganun gusto niya sigurong gawin dito sa bansa natin. Kaya tingnan mo yung ugali ng mga anak niya, pag-gangster. No? Baliw at bakla naman pala, according kay Madriaga. Nasabi nitong si Duterte. Kaya tinatago lang yung kanilang totoong personality sa pag-gangster-gangster. So yun mga ka-wonder, sinabi niya kay BBM, ito po ang kinainis. Lalo na yung mga nakausap ko kanina, talagang inis na inis. No? Na sino ba tong prom din na to, sabi nila? Nabigyan mo lang ng pagkakataon pumatong sa kalabaw. Yung tagak na lagi natin sinasabi. Na feeling niya, mas mataas pa siya sa kalabaw pag ganun-ganun pa siya ng pakpak niya. Tagakain lang naman siya ng kuto. Itong sinabi nga na pag hindi ka bumaba, sige 2025 pa lang. Kung hindi ka bumaba, lasunin kita. Sabi niya ba naman kay PBBM? Sabi daw ni Madriaga, nakita niya, nandun siya, narinig niya. Nakayuko lang daw itong si PBBM. Natural, baluarte niya yan, Davao no? Wala sila sa neutral ground. And from there, I think nakikilatis na ni PBBM. And gusto ko na rin maniwala na talagang kumilos din si PBBM. No, na maaring natulungan niya itong si Trillanes, nakipag-coordinate. Dahil kailangan at all cost, tigilan itong taong ito na sinasamba ng mga DDS na bulag. Na bulag. Pasalamat ako dun sa mga DDS na namulat. Salamat sa inyo. At kumbinsihin nyo yung mga... Pero pag nasa kulto level na mahirap na yan, mga ka-wonder. Kulto na yan Yan yung sinasabing nakakandado na yung susi tinapon dun sa ilalim ng dagat. No? Sabihin mo ba naman kay PBBM, term sharing, saan ka nakakita nun mga ka-wonder? Nanalo si PBBM, binoto ng taong bayan, tapos itong si Sara, na sabi nga ni Madriaga, ito base ito sa sinabi ni Madriaga, na mahina ang kokote dyan sa San Beda, na parang ang pagkakasabi, pinatalsik, pinaalis, at napunta dyan sa San Sebastian, dahil underachiever nga, mahina daw yung utak. At gumamit lang daw na impluensya to make sure na Sara would get a passing grade. Bukod dyan, mahilig yata mambuli kasi ang sabi, rude at violent pa. So, kitang-kita naman yung pagiging violent, Sinapak niya ba naman yung sheriff? Yung, alam mo, tama yung sinabi ni Matibag, na mukhang brat nga talaga, base dun sa nakikita natin. Sabihin mo ba naman kay Marcos, ikaw, itong si matandang Duterte na nasa dahig na, yung karton na ngayon, na magsisharing bumaba ka, feeling niya, mafia siya. Doon natin nakikita pag tahi-tahi itong sinasabi ni Percy Lapid. Yung pagsasabing pagdi-deliver ng pera, nasabi nga Madriaga, na sinasabi nga lang in 20 days, parang ganon. And it turned out 11 days. Mali pala yun, mga ka-wonder. Dahil less than 24 hours na dispose, iba yung na-dispose, pag sinabi na dispose, wala na sa kamay niya, na ipamahagi niya na, base dun sa instruction daw nitong si VP Sara Duterte, na ipamigay yung pera, parang pagkakasabi, parang pagkakasabi ni Attorney Claire, parang bilang pasasalamat niya, dito sa mga taong tumulong sa kanya, parang ganun, na itong 125 i-dispose niya agad less than 24 hours. Siyempre, iba na, hindi natin alam kung paano nila ginastos yun ang point ni Madriaga. Pero to this situation, to this scenario, when this old Duterte, the former president, was actually acting like a godfather, So makikita mo yan sa mga mafia, nakala mo siya yung big boss. Sasabihan niya to si PBBM, all because na gusto nilang maituloy. Ito, base doon sa sinasabi ni Trillanes na involved sa pogo, sa drugs, dahil nga tinong kinapapalibutan nitong si Duterte, Michael Yang, Li Wing Chong ba yan? At kung sino-sinong mga drug affiliated na mga tao na may mga kaso pa. Diba?
At isipin mo yan, at yung pera na binanggit ni Madriaga, na malulula ka mga ka-wonder, na in total, sabi nitong isang kongregista, kung tinotal niya raw, pumapalo na mahigit 1 bilyon. Kaya nga ikinwento ni Madriaga, yung mga sasakyan, binigyan siya 25 million, binigyan siya 10 million, binigyan siya 15 million. Tapos si Madriaga, nagbibigay pa yan ng tip dun sa driver kapatid niya, na ang pinakamalaki, kalahating million pag-deliver lang, pagsagawa lang ng operation. At si Madriaga, nakabili agad ng 2 Ducati, tapos kinabukasan, 2 BMW, bumili ng mga sports car, mga GT, mga kung ano-ano mga pangalan ng mga sasakyan na sabi nga ng abogado ni wala ako nun. Ganun kadami ang perang natatanggap niya rito kay Duterte. Dahil siya'y ginawang dami lang mga ka-wonder. Inadmit niya yun. Nagpagamit siya. Pero, based on his testimony, based on what he conveyed yesterday, Madriaga, talagang conspicuously was living, or even until now, kung nasa kanya pa rin in a lavish lifestyle, mga ka-wonder. Grabe. Ibig sabihin, napaka-praming pera nitong si Duterte. Yung mga family na yan, yung mga pogo money na yan, at kung ano-ano pang pera na yan, may mamigay ka kay Madriaga, ganun kalalaking pera, barya lang yan sa'yo. Ibig sabihin, napakalami mong pera. No? At isang patunay dyan, yung binabayad nila dito kay Kaufman na 150 million a month. Yan. At kaya nung sinabi niya yung lahat at may karugtong pa yan sa 22 na ang sunod, sa April 22. Abangan natin yan mga ka-wonder, marami pang ipapasabog. Nakakagalit lang mga ka-wonder kung titignan mo yung senaryo. Nakikinig si Madriaga, andun daw si Amy na sa labas. At itong si Duterteng matanda, nandun nakaupo. Si PBBM daw, nakayuko, sombrero. Yung share tearing, pagdating ng 2025, imagine yung mga ka-wonder kung paano sinasabi. Baba ka na, nakasombrero daw si PBBM. Kasi kung hindi raw, lasunin kita. Kaya yung mga sinasabi nila, mga insiders, tsaka nitong, kahit yung pumanaw na si Percy Lapid, ay nagkatotoo na lahat-lahat, mga ka-wonder. Nagkakatotoo na lahat-lahat. Yan mga ka-wonder. Kaya abangan natin. Kaya marunong ang Diyos, nilagay niya itong si Duterte dyan at hindi na yan makakalabas. At makaupo na sana yung mga may kamay na bakal. Kamay na bakal daw sila, ganun Dapat tapatan ng kamay na bakal. Trillanes, dapat, PBBM. Sa May, upo na si Trillanes. Torre, ibalik. Yung mga posisyon na may power, na talagang kamay na bakal. Huwag na yung sasabihin pa ni PBBM, hindi ako approve dyan. Parang natatakot talaga. Natatakot po ba kayo, Mr. President, kay Sara? No? Kaya mga yan, kung alisan nyo ng pangil at kamandag yan, wala kayo dapat ikatakot. Mga Mr. President, na sinasabing against siya sa impeachment ni Sara. And I think, sabi niya, sa base pananalita niya, na let them do their job, doon daw sa mga kongreso. Let them do their job. If you can read between the lines, the decision is not in my hands anymore. The decision doesn't rest upon my hands anymore. Ganon din yung sinabi nitong si Duterte na huwag daw imbestigahan itong si Atong Angkol. Sabi ni PBBM, kung imbestigahan, wala siyang magagawa. Kaya inumpisa na nitong matanda yung kanyang panggugulo. Yung mga sinabi niya kay Duterte, kay Madriaga na social unrest, pagre-recruit ng mga leftist ba yan, yung mga fraternity, kung ano-ano para manggulo. Yan, champion sila. Narinig po natin at yung mga tao dyan dapat malinawan na, At sana mabago na natin itong batas. Suportahan nyo yung sinasagawa naming constitutional revision para dito sa 2026 maisabay na sa barangay election. Ang ating form of government is unicameral. That is the hybrid of unitary and federalism. Yan po yung pangarap nitong si Digong at pangarap din ng ating Pangulong Marcos na ito po'y sinasagawa na. May copy na po ang Kongreso at pagdasal nyo at pakiisa kayo na ito po'y may katuparan na. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video mga ka-wonder para malaman nila itong wala sa affidavit ni Madriaga na talagang nakakagalit mga ka-wonder. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.